Una sa ating mga balita, muling bumalik sa pinakamataas na antas ang performance rating ni Pangulong Aquino at ng kanyang administrasyon. Ito'y base sa latest survey ng Pulse Asia na kung saan 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagagalak sa mga nagawa ni Pangulong Aquino sa loob ng nakaraang 3 buwan. Base sa survey, nakuha ng Pangulo ang October 29 levels na 78% trust rating. Ang kabuuang ulat mula kay Edwin Eusebio. Aprobado ng halos 8 sa 10 mga Pilipino na katumbas ng 78% ang trabaho ni Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang kinalabasan ng Pulse Asia Survey sa nakalipas na 3 buwan. Sa kabilang dako, 4% lamang ng mga Pilipino ang kritikal at diskontento sa Pangulo, samantalang 18% naman ang nag-aalinlangan pa rin. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula Agosto 31 hanggang ika-7 ng Setyembre gamit ang personal na mga panayam. Positibo ang mga naging tugon ng mga mamamayan sa pamumuno at naging pangangasiwa ni Pangulong Aquino sa mga pangunahing issue. Kabilang dito ang pagtugon at malasakit na ipinamalas ng Pangulo sa namatay na si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo dahil sa pagbagsak ng sinasakyang eroplano nito. Ikalawa, ang pagsisiwalat ng Malacanang na may sinisiyasat na mga sensitibong kaso si Robredo bago ang pagkamatay nito. Ang pagtatalaga ng Pangulo sa ika-24 at unang babaeng punong maestrado ng Korte Suprema, Maria Lourdes Sereno, at pagtatalaga kay Secretary Marojas bilang kapalit ng kalihim ng DILG. Ang hindi panghihimasok din ng Pangulo sa maiinit na usapin sa RH Bill sa Senado, ang naging posisyon ng Pangulo sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa alitan at pag-aangkin sa tinaguriang West Philippine Sea, ang pagpapatibay sa 351 bilyong pisong flood control master plan para sa Metro Manila, ang pagpapasiyasa sa manoy kidnapping kay Rolito Go sa New Bilibid Prison, ang pagbibigay pansin ng Pangulo sa pagkabahala ng publiko sa napaulat na pagtakas ng dating Palawan Governor Joel Reyes dahil sa mano ay tulong ng 2 kawani ng Immigration Bureau, ang pagtulong sa mga nasalanta ng 7.9 magnitude na lindol sa Eastern Samar noong katapusan ng Agosto, ang paghahain ng tax evasion case laban kay dating Chief Justice Renato Corona at sa mga balitang pang-ekonomiya, ang pagbuti ng competitiveness ranking ng Pilipinas mula ika-75 pwesto paakyat sa 65 place sa taong ito mula sa 144 na mga bansa. Ang paglago ng 5.9% ng ekonomiya ng bansa sa second quarter ng 2012. Inako ng Pulse Asia ang buong responsibilidad sa survey na ito. Alinsunod dito sa prinsipyong pang-akademiko na nangangahulugan na walang impluensya ni numan mula sa religious, political, economic o anumang partisan group ang nang-impluensya sa survey. Ang positibong resulta ito ng pagtitiwala ay maging inspirasyon nawa ng Pangulong Aquino. Ito'y upang pangunahan ng bansa sa patuloy na pagbabago at inaasam na pag-asenso ng bawat Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.